So, kailan mo talaga nalaman itong arrest warrant na ito? Saan ka kumuha ng kopya? Sino nagbigay sa iyo? And ang claim sa iyo ngayon ng ilang mga senador ay parang you serve as a sheriff. Para ka daw sheriff ngayon ng ICC. Kahapon nga po nagtungo kayo doon sa Senate premises para po kaninyo mag-serve ng ICC warrant. Can you please tell us po paano po nangyari yon at kung mamarapatin po ninyo, yan ho ba'y pinagtanuhan talaga with the NBI? Ganito po. Unang-una, ako po ay nandoon lang sa Senado nung panahon na yon dahil nagkaroon po ng ugong-ugong over the weekend na lalabas daw si Bato de la Rosa para nga dun sa change of leadership sa Senado. So, ako po, kinempohan ko na dahil may personal request siya na samahan ko daw yung mag-aaresto sa kanya. Kaya dun po ako. Ngayon, dun po sa pagpaplano ng NBI tsaka ng Senado, kaya sila po ang gumawa po noon. Yung NBI po, paano po sila pumasok sa eksena, yung NBI agents doon na nakita ho natin na nakikipaghabulan kay Senator Bato? Sila po ay may hawak na valid warrant at isa-serve po nila kay Bato de la Rosa. Kasi ito nga ng DILG, particularly po ni Secretary John Vic Remulla, no? As of latest update, ikanya, ito ho'y May 9, the DILG is preparing a 10,000 task force for the dragnet operations in case a warrant of arrest for Senator Bato is issued. Kahapon po, yung 10,000 na ito ay may mga naghahanap kung nasan daw ito mga pulis na ito, no? Wala ho bang informasyon ang kalihim ng DILG na meron ng arrest warrant laban kay Senator Bato at hindi ba kayo nakipag-ugnayan sa kanya para sa tulong po ng 10,000 police force na ito? Ito nga po, no? Ang nakakatawa rito, last year, kung maalala po ninyo, yung kapatid niya, si Ombudsman Boying Remulla, ang unang nag-anunsyo na meron na raw warrant. Tapos sinabi niya, may picture pa siya nun sa telepono niya, kapatid niya po yun. Bakit hindi niya tinanong na lang kung totoo ba yan? I am sure nag-usap sila. Pero ako, nagdududa na ako rito kay Secretary John Vic kung kanino ba talaga kakampi ito. Kasi nung over the weekend, nung may ganyang ugong-ugong, nagmalaki siya na may 10,000 nga na pulis na nagbabantay daw, maghahanap. Sinabi nga nung kapatid niya, last year pang November, may warrant na. Bakit hindi niya pinahanap? Tapos ngayon na meron na ngang warrant at lumabas na si Bato, suddenly, hindi daw pwede i-enforce yung warrant na yun. Kanino ba kakampi talaga itong taong ito? Alam nyo, kung binawas-bawasan niya yung kape-press niya, baka may nahuli siya Kasi lahat po ng pugante ay malaya under Secretary John Vic. Dahil hindi naman niya ginagawa yung trabaho niya. Opo, sa puntong ito, bukas ang aming pong programa para po sa panig ng kalihim po ng DILG. Kami po ay nagtatanong lamang din ngayon kasi nga kahapon marami nga din po ang naghahanap sa tulong ng pulisya dito po sa sinasabi nga na pag-serve ng warrant na ito. Itong NBI ngayon na kahapon po ay nandoon, paano po kayo nakipag-ugnayan sa kanila? Ito ba, ano ba ang kwento ho dito? Kayo ba talaga ay pumunta roon with the NBI agents? Ano ho ba ang totoong kwento rito, Senador? Hindi po. Iba po yung itinerary nila. Doon po sila na mas maaga kaysa sa akin. Incidental lang po yung presence ko doon. Kasi nga, yun nga, personal na request niya. Baka sakali ako na lalabas nga siya at talagang papagbigyan ko yung request ni Bato de la Rosa na samahan ko yung arresting team. Ganun lang po yun. Sa ngayon po, ito na ang sitwasyon natin. Nagkaroon na po ng resolusyon granting protection sa isang senador ngayon ng 20th Congress. So sa sitwasyon na ito,
Ano ho ang inyong, ano po ang pwedeng gawin ng Estado o maging ng NBI to enforce the warrant? Ito pong kahano na nag-provide siya ng sanctuary sa isang international criminal, no? Wala pong basihan yan sa batas o sa saligang batas. Ang nasa constitution po natin ay ang hindi pwedeng arestuhin ang mga senator while in session kung ang krimen na ginawa nila ay less than 6 years ang penalty. Ito pong crimes against humanity, life imprisonment po yan. At meron na rin pong precedent. Si Senator Laila de Lima that time, base sa gawa-gawang kaso ni Digong, ay inaresto siya sa loob ng Senado. Na ako rin po, nung binawi ni Duterte yung aking amnesty at yung Makati RTC nag-issue ng warrant, binasahan po ako ng Miranda rights sa loob ng Senado while in session at sumama po ako dun sa arresting team sa PNP. Kaya wala pong proteksyon na maibibigay kagaya ni Bato. At mo na lang. Go ahead, sir. Senator Sani, meron pong balita na dumulog na sa Supreme Court ang mga abogado ni Senator Bato to seek relief, no? Dito po sa ICC arrest. Constitutional or illegal ng Korte Suprema. Kaya I don't see the difference now kung bakit hindi pwedeng gawin yun kay Bato. If you recall, Senator Sani, kami po ay nagkaroon ng panayam with you at natanong namin kayo tungkol nga dito sa arrest warrant kung meron man against Senator Bato as co-perpetrator dito Yes. po sa kinakaharap na kaso ng dating Pangulong Duterte sa ICC. You mentioned na wala ka pang impormasyon, no? Hindi ka pa makapag-confirm nor deny. So, kailan mo talaga nalaman itong arrest warrant na ito? Saan ka kumuha ng kopya? Sino nagbigay sa iyo? And ang claim sa iyo ngayon ng ilang mga senador ay parang you serve as a sheriff. Para ka daw sheriff ngayon ng ICC. Alam niyo po, simulat sa pool, sinasabi ko po ay nakikipag-ugnayan ako sa ICC since 2017. Dahil nga tinutulungan natin silang magkalap ng ebidensya, testigo, para ma-pursue itong kasong ito na base rin ito dun sa Rome Statute na pinasukan natin noong 2011. Ito ay parte ng international law na nire-recognize ng ating Korte Suprema at nagdesisyon sila ng yung Korte Suprema na willing or able mag-imbestiga nito at mag-litis nito. Kaya nandito po tayo ngayon. Kaya hindi po inosenteng tao yan si Bato. Siya po ang naging instrumento ng libu-libong pagkamatay ng mga Pilipino na tayo po mismo alam natin yan. Pinagmamalaki pa ng mga supporters nila yan noong mga panahon na yon. Ganun po yan. Senator Sani, so ang sitwasyon natin ngayon, meron na pong protective custody ang Senado kay Senator Bato. May pending ngayon, di ho namin alam kung kailan ito mariresolve ng Supreme Court, no? Questioning itong ICC arrest warrant. And then, ang mga taga-NBI kahapon, yun nga, no, na-contempt ng Senado. What do we expect today? Ngayon po, sa inyo, mismo ho, dito po sa inyong ang sinasabi ninyo na pagtungo sa Senado dahil nga you are just answering the challenge na ginawa sa inyo ni Senator Bato na kayo mismo ang pumunta sa kanya at umaresto. Dito po, ang concern ko lang po dito ay yung makamit yung hustisya ng mga pamilya ng biktima ng EJ case. So, hindi ko to bibitawan itong issue po na ito. Ngayon, kung nasa Korte Suprema yung issue na yan, o hindi sila magbigay ng TRO, edi wala na pong protective cover ito ng Korte Suprema si Bato. Ngayon, kung may local court na mag-i-issue ng warrant based on the ICC warrant, edi wala na pong reason. Ultimately, mananagot po si Bato de la Rosa dahil doon sa mga krimen na ginawa niya. Ganun lang po kasimple yan. Hindi po natin bibitawan itong issue na ito. Senator Sani, kahapon ba nung kayo magtungo doon sa Senado at nataon din na nandun ka ninyo, na timing lang ang mga NBI agents, kung siya ba ay nahuli, nahawakan ninyo
Meron na bang nakaantabay na eroplano para ilipad siya sa Dahig? Hindi ko po alam yung sitwasyon na yon, but ang bottom line doon ay makuha yung Meron na ho bang arrest warrant din lamang kay Senator Bongo? malapit-lapit na po yon. At tinatrabaho na po yan ng ICC. Kasi hindi naman po tumitigil ang investigasyon ng ICC eh. Kaya ito lang po, ganito lang kasimple. Kung akala nitong mga to, nakisisiga nung panahon ni Duterte, na they can just order people to be killed na walang consequence, nagkakamali po sila. Ganun po talaga, may kabayaran itong mga ito. Ganun lang po. Oo. Senator, kinokontra niyo po yung claim ni Senate President Alan Peter Cayetano na wala pang senador na naaaresto sa loob ng Senado. Ano po ba? Explain lang natin sa publiko ang pagkakaiba po ng sitwasyon ninyo nung kay Leila de Lima at nitong kay Senator Bato. Wala pong diferensya, no? Pare-parehas po yung mga krimen na inakusa sa amin ay above 6 years ang penalty. So, yung gawa-gawang kaso kay Senator de Lima, illegal drugs, ano, na eventually na-acquit nga siya doon. Yung sa akin po, binawi yung amnesty, rebellion po yun, more than 6 years. Kaya sumama rin po ako doon sa PNP. Dito kay Bato, crimes against humanity, life imprisonment din po yan. Ngayon, ang sinasabi niya may local law. Meron nga po tayong local na batas, yung Republic Act 9851, nakalagay po doon. Kapag may isang akusado ng crimes against humanity na iniimbestigahan ng International Tribunal, ay isosurrender po ng otoridad doon sa International Tribunal na po yan. Maliwanag po yung batas po na yon. They can check it out doon po sa mga interesado ko ano pong nilalagay. Yun po ang local law. Di ho ba? Na ini-implement dito. Alright, so Senator Sani, sa sitwasyon ngayon, opo, ngayon, today, no? Ano po ang gagawin po ninyo? Ano po ang aming inaasahan from your end sa lahat din po ng mga nakaantabay po sa isyong ito? And sabi nga ng mga nanonood sa amin dito, ano ba otoridad ni Sani Trillanes para ho magdala ng warrant? Alam niyo yung mga ganong komento para lang po sa kanila pong kabatiran. Senator Sani, go ahead. Ako lang po ay nagpakita ng warrant na dala po ng NBI. NBI po ang may hawak. Ngayon, hindi naman sila ang ini-interview ng media at ayaw naman nilang humarap. Ngayon, para lang maintindihan ng mga kababayan natin bakit nandoon yung NBI, pinakita ko po yung warrant. So, being an interested party, sabi ko nga po sa inyo, hinahabol ko itong mga Duterte at yung mga responsable dun sa EJ case. Advokasya ko po yan. Kumaga-trip ko yan. Ngayon, ito po yan eh. Umabot po tayo dito. Hindi ko lang po tinitigilan itong mga taong ito. Senator Sani, salamat sa inyo pong panahon sa